Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simon. Taong 1955, Calapan, Mindoro. Matagal na panahon nang naninirahan sa bayan ng Calapan ang pamilya ni Simon. Halos humigit 6 na henerasyon na silang nakatira roon, kaya naman kilala na sila ng marami. At dahil sa kabilang sila sa mga naunang sumibol sa lugar, marami silang nasakop na mga lupain. Dahil dito, naging abala ang kanilang pamilya sa pagtatanim at sa pangingisda. Ayon sa kanya, na mula sa kalulololohan niya, napakasipag na talaga nila. Hindi sila ang tipo ng taong basta-basta nalang sumusuko, lalo na kung meron pa silang nakikitang paraan para umasenso. Kagaya rin ng marami, matagal na silang mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Hindi naman sa wala silang abilidad na matuto. Ang gusto lang nila ay ang iwasan nito upang hindi sila madamay sa kahit na anong kaguluhan. Naniniwala kasi ang tatay niya, magdudulot ito ng matinding kaguluhan para sa kanila. Bagay na naging daan upang kumbinsihin ito ang kanyang mga kaanakan na kahit na anong mangyari ay wag na wag papasok sa ganoong larangan. Naunawa naman ito nila Simon, kaya naman maging sila hindi na rin tumutol pa. Bukal sa puso nila itong sinunod at sa paglipas ng mga taon, tuluyan na ring nabaling ang kanilang atensyon sa pagnenegosyo. Pagsapit naman ng taong ito, siya na ang kasalukuyang katiwala ng tatay niya sa hektaryang lupain nila. Kahit tadtad sa trabaho ang sakahan, bibilang lamang ang mga taong kanilang kinukuha para maging trabahador. Di naman kasi sila maaaring kumuha ng marami, gawa ng maapektuhan nito ang kikitain nila buwan-buwan. At para sa kanila, mas mahalaga ang kita kaysa makatulong sa kapwa. Ganun palagi ang prioridad ng kanilang pamilya hanggang sa may mga nangyaring hindi inaasahan. Nga pala pinuno, panganay sa 6 na magkakapatid itong si Simon. Siya lang din ang kaisa-isang lalaki, kaya naman tungkulin niya na mamalakad sa negosyo nila sa sakahan. Ang namamahala naman noon ng bangkang pangisda ay yung kanyang ama at ang kapatid nito. Isang beses sa 3 araw kung umuwi ang grupo, kaya palagi siya ang naiiwang pansamantalang padre de pamilya. Hindi naman yun problema, lalo pat nakikinig naman sa kanya ang kanyang mga kapatid. Maliban din sa kanya, wala nang ibang ginagawa ang 5, kundi ang tumulong sa mga gawain. Ito ang palaging katuwang ng nanay niya, kaya kahit wala siyang katulong sa bukid, ayos lang. Ang mahalaga kasi, hindi nahihirapan ang kanyang mga kapatid. Ito rin palagi ang naguudyok sa kanya na magtrabaho ng magtrabaho dahil sa ganoong paraan, napapasaya niya ang mga ito. Ngunit isang hapon, habang naghahapunan silang lahat, may ipinagtapat ang sumunod niyang kapatid sa kanila. Ayon dito, meron itong kasintahan sa karatig lugar na halos 2 buwan na nitong kinikita. Kung susundin niya lang ang kanyang damdamin, nasisiguro niyang hindi ito malalaman ng kanyang pamilya, ngunit nahihiya rin siya dahil sa alam niyang panloloko ang kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na, bibisita kinabukasan ng kanyang kasintahan para personal sa kanila na magpakilala. Itinaon din nila ito sa pag-uwi ng kanilang ama, nang sa gayoy hindi ito magalit sa kanila. Nang marinig naman ni Simon ang sinabi nito, bahagya siyang napatigil sa pagkain. Alam niya na nasa tamang edad na ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya kayang maatim na magiging masaya ito sa piling ng ibang tao kumpara sa pamilya nilang kasama nito simula noong sila ay bata pa. Sigurado ka na ba dyan, Tess? Akala ko ba, meron ka pang mga pangarap? Bakit? Hindi ka ba kontento sa mga sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay namin sa'yo? Kulang pa ba ang lahat? Sabihin mo nga.
galit na wika niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong nagpaliwanag. Lahat ng pangungumbinsi ginawa na nito hanggang sa magpagdugtong-dugtong na niya ang mga nais nitong mangyari sa buhay niya. At nang marinig naman ni Simon ang naging rason nito, hindi na rin siya umimik pa. Maging siya man kasi, aminado na naghahangad na rin ang kinakasama sa buhay. Pakiramdam din niya, hindi na sapat ang pagtatrabaho lang at paninilbihan sa kanilang pamilya. Ngunit kahit ganon, pilit siyang nagpipigil. Sa sandali kasing inuna niya ang kanyang sariling kagustuhan, ang pamilya lang din naman nila ang magdurusa. Kaya naman sa halip na kontrahin ang desisyon ng kanyang kapatid, palihim niya itong sinuportahan. At para hindi ito mapaisip at mamroblema, tumahimik na siya sa pagsasalita. Hinayaan na lamang niya ang nanay nila ang magpayo at gumabay sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng kanilang mga napag-usapan, dali-dali na rin siyang natulog. Marami kasi silang ginawa noong umaga, kaya naman bugbog ang katawan niya. Kahit kasi nasa 26 anyos pa lang, naniniwala siyang meron ng limitasyon ang kanyang katawan. Kailangan niya itong pangalagaan upang sa kanyang pagtanda, hindi siya nito pahirapan. Kinabukasan ng magising siya, agad niyang inutusan ng mga trabahador nila na gumapas na lang muna ng mga damo sa gilid ng palayan. Marami kasi siya noong gagawin at kasabay na rito ang paghihintay sa kasintahan ng kanyang kapatid. Ang kaso lang nang makausap niya ito, inilahad nito sa kanya na hapon pa yon darating. Dagdag pa nito na kagaya nila abala din yun sa buhay, kaya naman hapon na lamang ang nagsisilbi nitong pahinga. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi na siya nagsalita. Sa halip hinintay na lamang niya na makilala ang taong bumihag sa puso nito. Bandang 4:00 ng hapon, merong lalaking dumating. Makisig yun at matangkad, tapos meron itong kasamang mag-asawa na pinaniniwalaan naman nilang mga magulang ng lalaki. Pagpasok nito sa entrada ng bakuran ng bahay nila, agad niya itong sinalubong kasama ng tatay niya. Bahagya muna silang umupo sa mga bangko roon bago nila ito pahintulutang papasukin sa kanilang pamamahay. At para hindi na rin muna tumaas ang tensyon sa pagitan nila, nagsimula ang pag-uusap sa pagpapakilala. Lahat tinanong nila nang sa gayoy magawa nilang malaman kung mabibigyan ba nito ng magandang buhay ang kanyang kapatid. Subalit nang marinig ito ng ama ng kasintahan nito, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa tatay niya ng, "Hindi man sa pagmamayabang sa iyo, Ginoo. Pero yung mga yaman na ipinagmamayabang ninyo, kakarampot na parte lamang yan kumpara sa yaman ng aming pamilya. Maswerte kayo dahil tipo ng anak ko ay ang anak ninyo." Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi ito gaanong nakumbinsi. Alam kasi nito ng mga taong mayayabang, siya pa yung walang maibubuga. Subalit sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nito tinanggi ang mga nauna nitong sinabi. At para naman maniwala sila, nagpakita ito ng mga dala nitong mga pulseras at kwintas na gawa sa purong ginto at mga diamante. Ayon sa ama ng lalaki, alay nila yon para sa babaeng napili nitong pakisamahan habang buhay. Dagdag pa nito na hindi sila sanay na merong tumatanggi sa mga gusto nilang mangyari, kaya naman pinayuhan sila nito na hanggat maaari suportahan na lamang ang dalawa. Matapos naman yung masilayan ng tatay niya, hindi na yun tumutol pa. Yung kinang kasi ng mga mamahaling bato na nakita nito, sapat na para mabulag ang kanyang paninindigan at mga pinaniniwalaan. Kagaya ng inaasahan, naging maayos at masaya ang pagpapakilala ng pamilya. Hindi naglaon, nagdesisyon na rin ng mga magulang nila na ituloy at suportahan na lamang ang lahat ng namamagitan sa kanila. 1 buwan lang din ang lumipas nang magdalang tao na ang kanyang kapatid
Nagdesisyon na ang kanilang pamilya na ipagkaisang dibdib na ang dalawa. Ngunit hindi sa pari o anumang simbahan naganap ang selebrasyon. Ayaw kasi ito ng pamilya ng lalaki, gawa ng taliwas ito sa kanilang paniniwala. Dagdag pa nito na, meron silang paraan sa pagkakasal, kaya sila na ang bahalang mag-organisa ng lahat. Inako na rin ito ang mga gastusin upang mapanatag na rin ang kanilang pamilya. Nang marinig naman yon nila Simon, sumang-ayon sila. Kahit sino naman siguro susunod sa desisyon nito, lalo pat nangako ito na sila na ang bahala. Ilang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala sila ng pamilya ng lalaki sa isang liblib na lugar malapit sa pusod ng gubat. Mula sa bayan patungo roon, sementado na ang kalsada, kaya naman hindi sila gaanong nababahala. At pagdating nila noon sa looban ng gubat, bumungad sa kanila ang isang malaking liwasan na may matataas at malapad na bubong. Konkreto rin ang pundasyon nito, tapos sa loob ng liwasang yon, nadatna nila ang mga taong abalang-abala sa pag-aayos ng pagdarausan ng kasal. Napakasaya ng lahat, kaya naman ang kanilang pamilya, hindi na rin nag-isip pa na may mangyayaring hindi nila inaasahan. Pagkaraan ng ilang araw na paghahanda, nabuo ang isang engradang lugar na pagdarausan ng kasal. Marami ang pumunta at halos umabot din sa humigit 20 inahin ang kinatay. Hindi pa roon kasama ang mga baka at iba pang mga hayop, kaya kahit gaano karami ang kanilang bisita, hindi nagkulang ang kanilang pagkain. Sobrang saya talaga ng araw na yon, hanggang sa unti-unti nang sumapit ang gabi. Ayon sa kanya, pagtungtong pa lang ng dapit hapon, may mga napansin na siyang mga taong animoy dumidistansya sa kanila. Pasimple itong nakikipag-usap sa mga kasamahan nito, indikasyon na meron itong binabalak. Nang mapansin naman niyo ni Simon, agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama, kaya naman bago mangyari ang sigalot, handa na sila. 2 oras bago sumapit ang 8:00 ng gabi, sa pagpapatuloy ng kasiyahan sa lugar, dito na sumiklab ang hindi inaasahang kaguluhan. Nagsimula ito nang may magwala sa entablado na siya namang sinunda ng iba pang mga tao. Hindi rin nila mawari kung saan ito nagmula, ngunit anuman ang nangyari sa mga ito, paniguradong hindi ito normal. Kitang-kita kasi nila kung papaano paslangin ng mga taong yun ang mga panauhing inimbita nila. Dagdag pa niya na, hindi sa pamamagitan ng pagsaksak, pagbarilang paraan ng mga ito sa pagpaslang, gawa ng unang-una, wala naman yung daladalang mga armas. Dagdag pa nito na, pinapatay ng mga ito sa pamamagitan ng pagkagat ang mga biktima, tapos kapag napabagsak na nila yon sa lupa, ibinubuka nila ang dibdib nito para kunin ang mga puso nito. Mariinding inilahad ni Simon na kinakain ng mga nilalang na yon ang mga laman loob na kanilang nakukuha, kung kaya't hindi na rin sila nagdalawang isip na tumakas. Alam niya na hindi sila sasantuhin ng mga ito, kaya naman dali-dali na silang tumungo sa labas ng liwasan. Pagdating nila roon, ang tanging naiwan sa loob ay yung ikinasal niyang kapatid. Kasakasama ito ng manugang nila, kaya naman hindi na nila ito gaanong inalala pa. Sa estado rin kasi ng pamilyang yon, hindi ito basta-bastang mapapasok ng mga nilalang dahil sa mga bantay nitong armado ng itak at baril. Pagkaraan pa ng ilang minuto, agad na silang kumaripas ng takbo papalayo. At habang tumatagal pinuno, unti-unti niyang napapansin na nawawala ang semento sa daan. Naglalaho na rin ang liwanag mula sa mga sulong nasa gilid nito hanggang sa lamunin na sila ng kadiliman. At sa isang iglap, nawala sila sa daang kanilang tinatahak. Hindi nila mawari kung saan na sila pupunta, gawa ng yung lugar na bumungad sa kanila, bagong-bago sa kanilang paningin. Ngunit sa kabila nito,
patuloy pa rin silang umusad. Sinunod nila noon ang kanilang kutob hanggang sa makarating na sila sa bayan ng Kalapan. Pagdating nila roon, nakita nila ang ilan sa mga tauhan ng tatay niya, kaya naman nagpasama na sila sa mga tao papauwi ng bahay. Habang binabagtas naman nila ang daan, dito nila nalaman na sinusundan din pala sila ng mga ito. Ilang araw na kasi nitong napapansin ang kakaiba nilang kilos, kaya naman hindi nito maiwasang maghinala. Dagdag pa ng mga ito na kapag pumapasok silang mag-anak sa gubat, bigla na lamang silang naglalaho na parang bula. Pilit man nila yung sinusubukang sundan, hindi na nila ito mahagilap. Dahil dito, wala silang magawa kundi ang maghintay sa bayan. Mabuti na lang talaga, nakarating sila noon bago pa magdesisyong umuwi ang grupo. Manoy Toto, saan ba talaga kayo pumunta? Bakit hindi namin kayo nasusundan? Bungad ng isa sa mga trabahador nila pagdating nila ng bahay. Di ko nga rin alam, Lukay. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. Pumupunta kami roon upang tingnan ang pagdadausan ng kasal ng aming anak. Alam niyo naman sigurong ipinagkaisang dibdib siya ngayong gabi, hindi ba? Bukas, bilang pagpapatuloy ng selebrasyon, wala na muna tayong trabaho. Pero pumunta kayo rito ng maaga para makatulong kayo sa pagluluto ng mga handa. Sagot naman ng tatay niya. Nang marinig ito ng trabahador, hindi na ito nagsalita. Maya-maya pa, nagpaalam na rin yun sa kanila. Kinaumagahan, di pa man sumisikat ang araw, may mga narinig na silang katok sa labas ng bahay. Yung kapatid niya tumatawag, hinahanap yung tatay nila. Nang marinig naman nila ang tinig nito, hindi na sila nagdalawang isip na buksan ang pinto. Pagsilay nila sa labas ng bahay, tumambad ito kasama ng asawa niya. Kahit hindi yun nakakapagsalita ng diretsyo, alam ni Simon noon na hindi maganda ang pinagdaanan nito. Upang magkaroon naman sila ng formal na pag-uusap, pinapasok na muna nila ang dalawa sa loob. Pagdating nila sa sala, mahinahon nila itong tinanong ukol sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Ang asawa nito ang pinagtuunan nila noon ng atensyon sa paniniwalang ito ang makakasagot ng lahat ng katanungan sa kanilang mga isipan. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang mensaheng ipinapaabot nila, di pa rin nila ito mapilit na magsalita hanggang sa binigyan na ito ng permiso ng kanyang kapatid. Ipinangako rin ito na mauunawaan sila ng kanyang pamilya, gawa ng mula pagkabata, kilala na niya ang pag-uugali ng bawat isa. Nang marinig naman ito ng lalaki, napabuntong hininga naman yon ng malalim habang naghahanap ng pagkakataon para mailahad sa kanila ang mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Hindi naglaon nang makakuha na ito ng lakas ng loob. Dito na ito matapang na nagwika ng, "Alam kong meron na kayong napansin kagabi. Uunahan ko na kayo. Totoong mga nakita ninyo. Pasensya na kung itinago namin ang aking pamilya ang tungkol sa aming pagkatao. Mga engkantados kami na may katawan ng tao. Gayunpaman hindi kami mga salbahe, mga mababait kaming mga nilalang katulad ninyo. Bago kami nagkalapit ng inyong anak, ipinagtapat ko sa kanya ang totoo kong pagkatao. Nagustuhan ko siya hindi dahil sa panlabas niyang anyo, bagkus ay dahil sa kakayahan niyang makaunawa ng tulad kong hindi maabot ng pananaw ng tao. Yan ang rason kung bakit nagkaisa kaming dalawa." Dagdag pa nito na, maging sila man ay hindi nila inaasahan ang nangyari kagabi. Ang buong akala kasi ng pamilya, bantay sarado ang lahat ng daraanan patungo sa lugar ng kasalan, pero sa hindi malamang dahilan, merong mga nakatagos na nilalang. At ang lahat ng nilalang na nakita nila kagabi, purong mga aswang na walang ibang hangad, kundi makuha ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang kapatid. Mariin din itong inilahad. Marami sa kanilang mga kalahi ang napaslang,
kaya naman hindi nila ito mapapalagpas. Pumunta ako rito, Ama, para ilahad sa inyo ang aking mga plano. Pansamantala, hanggat hindi pa maayos sa aming lugar, dito ko muna patitirahin ang anak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Malaki ang ibabayad ko para hindi kayo mahirapan sa mga araw na wala kayong trabaho. Uwi ka nito sa kanila matapos makapagkwento. Hindi mo kami kailangang bayaran. Anak ko ang pinag-uusapan natin. Kaya responsibilidad ko sila. Sige na, gawin mo na ang iyong mga gagawin. Basta kung may kailangan kayo, huwag kayong magdadalawang isip na lumapit sa amin. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bahagyang napasilay sa kanya ang lalaki habang itinatanong sa tatay niya kung pwede ba siya nitong isama. Ayon dito, kailangan nila ng tulong sa mga sandaling yon, lalo pat abala ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa nito na, wala namang ibang gagawin itong si Simon kundi ang magmasid sa pugad ng kanilang mga kalaban. Tao lang kasi ang pwede nilang mautusan sa ganoong bagay. Gawa ng madaling matunugan ng mga aswang ang kanilang mga presensya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nakakabahala man, matapang niya itong kinaharap alang-alang sa kanyang kapatid. Sa isip-isip ni Simon, madali lang naman ang ipinapagawa kaya hindi niya kailangang mag-alala ng husto para sa kaligtasan niya. Dagdag pa niya na malaki rin ang maitutulong nito sa kanyang kapatid kaya bilang panganay, responsibilidad din niyang tumulong sa mga taong naghahangad ng mabuti para sa kanyang pamilya. Matapos naman niyang makapagdesisyon, agad naman silang umalis ng tahanan. Wala siya noong gaanong bitbit, maliban na lamang sa tabak at punyal na ibinigay ng tatay niya. Ayon sa kanya, normal lang ang tabak at punyal na hawak niya, pero pagdating nila sa bahay ng kanyang manugang, bigla nitong hinaram ang kanyang armas upang ilublob sa isang espesyal na langis. Isang buong araw yun doong nakababad at pagbalik nito sa kanya, napansin niya na parang nag-iba ang kulay nito. Bumigat din ng bahagya ang gamit pero pinili niyang huwag itong pagtuunan ng pansin. Sa loob ng isang araw niyang pananatili sa tahanan nito, napansin niya na kakaiba sa lahat ang bahay na yon. Kahit luma, may mga parte nito na bumabakat talaga ang ugat ng ginto. Hindi niya mawari kung saan ito nagmumula, pero ayon sa asawa ng kapatid niya, galing yon sa sapa. Ang mga gintong nakikita niya, nagbibigay ng pundasyon sa kanilang tahanan, gayon din ang sabulag para mapagtakpan ng tunay nilang pagkatao. At kahit naninirahan sila sa baryo kung saan naroon ang mga ordinaryong tao, nasisiguro ng mga ito na walang kapasidad ang mga taong yon na may makitang kakaiba sa kanila kung hindi nila pahihintulutan. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman niyang sumang-ayon. Pagpatak naman ng hapon, dumating ang mga kadugo nito galing sa malayo. Hindi niya mawari kung saan nagmula ang mga taong yon, pero sa estado ng pananamit ng mga ito, alam niya na hindi ito tubo sa mga lugar na alam niya o napuntahan man. Nakapagtataka man ang itsura ng mga taong yon, di niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Paglalarawan ni Simon sa mga ito, parang sa mga katutubo ang kasuotan nito, ngunit meron yung mga armas na nagpapakawala ng kakaibang liwanag. Kulay asul din ang kanilang mga mata, tapos sa dulo ng kanilang mga buhok, merong nakataling berdeng balahibo ng ibon. Lahat din ng mga dumating na mandirigma, merong mahahabang buhok, kaya mula sa malayo, akalain mong iisa lang ang persona ng mga ito. Dagdag pa niya na, wala rin yung makabagong kagamitan at ang lahat ng dala nila, pawang mga gamit pandigma ng mga sinaunang tao. Matapos namang kausapin ng mga ito ang asawa ng kanyang kapatid, agad naman siya nitong sinenya sana sumama. Ayon sa mga ito, ihahatid na siya nila patungo sa lugar kung saan siya magmamanman
upang masigurong hindi siya maliligaw ng daan. Dagdag pa nito na ligtas ang lugar na yon at hindi siya roon nag-iisa. 6 na araw siya roong mananatili para kumuha ng detalye at para manmana ng kabuuan ng lugar. Dagdag pa nito na araw-araw siya nitong bibisitahin upang dalhan ng pagkain at kumuha ng impormasyon. Nang marinig naman ni Simon ang sinabi nito, sumang-ayon lang naman siya habang tahimik na nakasunod sa grupo. Huwag kang magpakakampante rito, Simon. Kahit maliit na nayon ang titirahan mo, meron pa ring posibilidad na mamatay ka rito. Kaya naman pagbawal huwag mong gawin. At kung gusto mo talagang makauwi, sundin mo ang lahat ng sasabihin namin. Wika ng asawa ng kapatid niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling ito parang wala siyang ganang makipag-usap. Marami kasi siyang mga iniisip, kaya naman hindi niya na sinayang ang kanyang lakas sa pagtatanong. Ilang oras ang lumipas. Nang marating na nila ang nayon, dito bumungad sa kanya ang 8 bahay na nakatirik malapit sa bawat isa. Ilang kilometro din ang layo rito, may napansin siyang isang malaking baryo na halos palayan lang ang namamagitan sa kanila. Ayon sa kanyang mga kasama, yon ang baryong pinagpupugaran ng mga aswang na pumatay sa kanilang lahi. Kapag gabi, rumoronda ang mga ito sa lugar, kaya hindi sila roon basta-bastang nakakalapit. Wala ring nakakapasok dito na dayo dahil sa lahat ng nakakarating doon, hindi na nakakalabas pa. Matapos naman yung mailahad ng mga engkantados, inabisuhan siya nito na ligtas naman ang palayan kapag umaga. Ang kaso lang hindi siya roon maaaring magtagal dahil kapag inabutan siya ng tanghali, paniguradong may makikita na siyang mga aswang na maglilibot. Gayunpaman, sa kabila ng konting oras na ilalagay niya rito, malaki na ang maitutulong nito. Dagdag pa ng mga ito na meron naman siyang kasama sa lugar, kaya naman ito na lamang ang tanungin niya kung meron pa siyang mga karagdagang katanungan sa kanyang isip. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinapasok na siya ng grupo sa bahay na kanyang tutuluyan. Dumaan pa ang mga araw. Kahit nakakapanibago ang kapaligiran, unti-unti na rin siyang nasanay. At kagaya ng napag-usapan, itinuon niya ang kanyang oras sa pagpunta sa palayan kasama ang isa pang tagapagmasid. Mula sa alas 6 ng madaling araw hanggang alas 11, nanatili sila roon para magmasid sa mga kaganapan sa baryo. Kalahating oras naman bago sumapit ang tanghali, umuuwi silang 2 para magtago. Ganon at ganon lang ang kanilang ginagawa hanggang sa tumungtong ang ika-6 na araw. Akala nila makakauwi na sila ng maayos. Pero isang gabi bago sila umalis sa lugar na yon, nakarinig sila ng malalakas na yapak mula sa bubong ng bahay. Wala silang ideya kung ano ang mga nilalang na lumilikha ng ganoong tunog, pero nasisiguro nila na posibleng mga aswang ang mga ito. Ang hindi lang nila maisip, bakit sila nito nahanap? Maya-maya pa, sa sobrang tindi ng mga pangyayari sa labas, naramdaman na nila ang pag-uga ng pundasyon ng bahay. Hindi naglaon, nakita na nila ang pagpasok ng mga kamay ng nilalang, dahilan para mapakaripas na ng takbo ang kanyang kasama. Ngunit bago pa man ito marating ang pinto, nagawa na itong maundaya ng aswang na nagtatago sa isang madilim na sulok. Tagos sa kabila ng tadyang ang matatalas nitong kuko, kaya nang masipat naman yun ni Simon, hindi na siya nagdalawang isip na sirain ang papag ng bahay. Pagkalikha niya ng sapat na butas, dali-dali siyang pumailalim sabay takbo ng mabilis papalayo. Subalit di pa man siya nakakalabas ng bakuran, nasipat na siya ng mga aswang na nasa itaas ng bahay. Pag-atungal naman ng mga ito, buong puwersa siya nitong sinugod hanggang sa mapansin na lamang niya na nakabuntot na ang mga ito sa kanya.
Bagaman alam niyang malapit na siya nitong maabutan, pinilit niya pa ring magpatuloy sa pagbabaka sakaling merong darating na tulong. Hindi nagtagal, pagdaan niya sa kakahuyan, doon na nga dumating ang mga mandirigmang engkantados. Ito ang gumawa ng haharang sa pagitan niya at ng mga aswang upang matagumpay siyang makatakas. Paglayo naman niya rito, agad siyang kinuha ng asawa ng kanyang kapatid hanggang sa makarating na sila sa karatig baryo. Mula roon nagpalipas muna sila rito ng gabi bago umusad papauwi. Ilang araw matapos ang insidente, dumayo ang mga aswang sa kanilang lugar. Ayon kay Simon, na kahit hindi mulat ang kanyang ikatlong mata, saksi siya kung papaano maglaban ang mga ito. Dagdag pa niya na, nangyari ang paglalaban sa labas mismo ng bahay nila, kung saan tumagal ito ng halos kalahating buwan. Mabuti na lang talaga, malakas ang mga engkantados, kaya naman hindi nakausad ang mga aswang. Pagkatapos ng halos walang katapusang gera, bumalik sa katahimikan ang paligid. Dito na nila nakita ang laki ng pinsala nito pagdating sa kanilang hanay at sa hanay ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa kabila ng ganoong pinsala, nagpatuloy pa rin ang labanan hanggang sa manganak na ang kanyang kapatid. Nang may silang na ang sanggol, paunti-unti na rin nilang naramdaman ang pangingilag ng mga aswang. Wala silang ideya kung bakit matindi ang pagmamalabis nito na makuha ang pamangkin niya. Ngunit anuman ang rason ng angka ng mga aswang, naniniwala siyang magbibigay ito sa kanila ng matinding kapangyarihan. Bagay na hindi naman pinahintulutan ng mga engkantados. At magmula noong nasaksihan nila ito, hinikahit na sila ng tatay niya na matuto ng lihim na aral. Ang mga engkanto na rin ang nagturo sa kanila. Kaya naman nang maging dalubhasa na sila, agad silang namayagpag sa kanilang lugar. At dahil sa lalim ng kanilang aral, at nanggaling pa ito mismo sa mga engkantados, kaya naman hinirang sila sa kanilang lugar bilang pinakamalakas na pamilya ng mga manggagamot sa buong Mindoro.